Coffee time ulit. Diba, napapalimit yata ang pagkakape ko ngayon na. Pinipilit kong once a day lang magkape, pero ito, pangalawang beses ko na to. Anyway, hindi naman lalampas to ng 2 beses. Damihan natin ng gatas. Ubos na ang milk. Bibili na siya pagbalik na. At ito, nang hingi ako ng banana cake sa aking kaibigan na kapitbahay namin. Kaya tara na, samahan niyo akong mag-merienda. Ang merienda ko, banana cake from my neighbor friend and a big mug, not so big. A big mug of coffee full of cream. No, not cream, full of milk. Okay. Kanina, pinagbabalakan ko pang mag-weights ng tigo 1 kilo lang naman to. Hindi natuloy. So, gawin ko na lang itong pangharang dito sa ceiling. Okay. Diyan ka muna. Huwag kang babagsak. Okay. Ay. Habang ako ay narito at nakatambay kay Mamski. Inaanto kasi ako kaya magkakape ako. Kaya lang madali akong mabusog sa kape. Parang hindi ko maubos itong banana cake. Mamaya na yun. Ang laki ng hiningi ko. Ako, kumuha kasi. Humingi din lang ako. Di kinapalang ko na. Nilakihan ko na.
kaya talagang ubusin pala kanina sa tingin ko. Akala ko, palagi naman akong sitakaw tingin. Pag sinimula na, hindi naman kaya. Kagaya ko din ba kayo na pag nabubusog inaantok? Alam nyo hayop na ganon? Alam nyo, di ba? Mga boy ba? Pagkakabusog, naghihilik agad tulog. Kaya ang tawag no ng mga matatanda sa amin, pagka mayroong mga pagkakain tulog na tulog, sabi nila, ayan, para kayong mga patabaing boy ba? Oo nga naman. Kaya pigil-pigil lang tulog, para hindi masabihan na patabaing boy ba. Literal naman kasing totoo sa mga baboy. Pinapataba naman talaga sila para mabenta. Hindi pinapataba na maraming fats, kundi pinalalaki sila para matimbang, mabigat. Nag-alaga din kasi kami dati ng boy ba. Alam niyo yun, yung 3 ulo lang sa likod ng bahay. Masaya din ang mag-alaga ng boy ba. Kaya lang, habang tumatanda ako, parang nagiging sentimental ako. Pag inalagaan ko ang hayop, parang hindi ko na kayang kainin. Halimbawa, mag-alaga ako ng manok. Tapos kakatayin mo, titinulahin. Hindi ko na kaya. Dati, mga aso at pusa lang. Sadya namang hindi, mga mag-iinom lang naman, nagkakatay ng aso, nagang pulutan. Pero di ba bawal na ngayon? Dati, pati pusa dati, di ba? Ngayon, madali akong ma-attach mga hayop. Hindi kaya ako dating hayop. Yung 2 alaga ko nga sa aking apartment, 2 lang na lovebirds, talagang pinaghihirapan ko yung linisan ang kanilang hawla. Yun, ngayon nga, naroon sila sa maliit na hawla. Baka next week, ibalik ko sila sa mas malaki pag meron na silang partners. Inihahanap ko pa kasi sila ng mga partners, 2 male kasi yun, mga lalaki. Kaya hindi dumadami. Talagang hindi na kita kaya. Mamaya ka na lang. 2nd piece of banana cake. Para kasing bata, akala kayang-kaya. Hindi naman pala. Bigat na ang tiyang ko, mamaya ka na lang.
yata matulog. Antok na antok pa rin. Hindi umepekto ang kape. Okay naman, alas 9 naman ako bumangon. Pero nakadalawa kasi akong bangon nung gabi. Alam nyo na, pipi, ihi. Pero nakatulog naman ulit ako. Bakit antok ako ngayon? Gawa siguro ng panahon. Oh, pa-winter na. Pa-winter na, pa-winter na. Oh, excuse me. Nakatambay ako dito kay Mamski. Nagpapatamsak kami ng aking upcoming mamaya. Sana wag kong makalimutan. Kahapon, nakakatuwa talaga mga pangyayari sa aking upcoming. 2 beses pa lang akong nag-premiere. Yung first premiere ko, nakalimutan ko. So, wala ako doon sa aking premiere. Yung second premiere ko kahapon, hindi naman dapat kahapon yun. Ngayon yun. Sa pag-edit ko, hindi sinasadya na bago ko on date. Hindi ko na maibalik. Bigla nakita ko, happening now, premiere. Ay, binabalik ko sa dating schedule. Hindi na naibalik. Kaya, accidentally, napa-premiere nung oras na yon. Kaya, sabi ni Mother, oo, si Mother, hindi si Mamski, si Mother. Sabi niya, premiere ba to? Mami, yung premiere? Hindi ko mapindot-pindot. Hindi ko siya masagot-sagot bago ko nasagot ang tagal. Napasugod din naman niya doon ng mga tropa. Kaya salamat. Nagsisimula na nung dumating ang host. Muntik na naman akong matakaasap. Absent-minded pa kasi ako. Malimit. Gawa nga ng biglang pagkawala ng aking kuya. Yung kuya ko na inaasahan ko na pag-uwi ko, pagpupurgot ko magkaka-jamming pa kami. Hindi na siya naghirap, oo nga, pero yung biglang pagkawala mas masakit. Yung isa kong kuya last year lang, iyon naman talagang nagkasakit as in. Inilaban lang siya. Pero hindi rin kinaya. Pero itong isang to, malakas naman siya. Tridor talaga yung may mga sakit na high blood at yung mga sakit na konektado dito. Ingat tayo. Ingatan natin ang pagkain, ng mga pagkain nagpapalala sa sakit na ito. Ingatan ko ako kasi isa ako sa may HB. Asalahin naman kasi namin. Ay, 65 siya. Yung kuya kong nawala nung isang araw, 23. Yun naman nung isang taon ay kaka-60 lang niya. Dalawa na ang kapatid kong nawawala na hindi ko itong isang to hindi ko rin siya mahahatid sa kanyang huling hantungan. Yung isa rin hindi ko rin nahihatid. Alam naman ninyo natin pagka tayo nasa ibang bansa. Ang mahalaga naging mabuti ang samahan natin nung siya ay nabubuhay pa. Yun, kaya yun talaga ang palagi kong ipinapangaral at isineshare sa lahat. Pakisamahan na natin ang maayos hanggat maaari. Ang lahat ng tao, higit sa lahat ang ating mga mahal sa buhay habang siya ay buhay pa. At pag sinawala na, hindi na baling di tayo magpakita doon. At least, ang ingay ni Mamski. Hinaan natin. Ikaw, Mamski, hindi ka lumakas. Kanina mahina. Yan lang. Pag naiisip ko,
hindi talaga ako makapaniwala. Hindi sa hindi makapaniwala, yung hindi mo pa mailagay sa isip mo na wala na talaga. Kasi parang noon lang, huling nag-video call kami ng hipag ko na kumaway pa siya. Ang lakas mo. Ganyan talaga ang buhay. At ganyan talaga tayong mga naiiwan. Hindi natin maalis na tayo umiyak, malungkot, mangulila. Pero kaya natin to. Palampasin lang natin to at balik ulit tayo sa ating normal na buhay. Hindi ko na talaga ito kaya papalutin ko na siya. Ayan. At mamaya ulit pag nagutom. Okay. Meron pa rin kape, hindi rin kayang ubusin. Mamaya na rin lang yan. Bye-bye. Salamat.